Mga amigo, mga amiga, mga ka-people, welcome dito sa ating channel, Kapitan Ed. Panibagong video ang ating bibigyang reaksyon ngayon tungkol ito sa isang kasambahay. Pero siyempre, bago po natin puntahan at panoorin ang kabuuan ng video, siyempre, intro muna tayo. Tuloy-tuloy ngayon ang investigasyon tungkol dito sa kaso ni Nanay Vergara. Ito yung kasambahay na binugbog, binulag at pinasayaw ng hubad sa harapan ng kanyang mga amo. Binastos. Kaya kung ganito ang gagawin sa inyong ina, ano ba ang maisukli mong gagawin rin sa kanila? Kaya ngayon sobrang galit ang nagbistigar dyan sa Senado. Sina Senador Tolentino, Rapi Tulfo, Jinggoy Estrada at Robin Padilla. Isipin natin mga ka-people ang nangyari sa kasambahay na ito. Pinukpok pa ang kanyang ari ng martilyo. Kaya binastos na nila ang ating kababayan dyan na nanilbihan sa kanila. Grabe itong karumal-dumal na ginawa. Ang masakit pa dito at masaklap, may kasama na itong mga lispo natin. At parang hindi ay lagi nagalang ang batas ng ating PNP dyan sa Pilipinas. Dinudumihan na nila ang kanilang mga uniforme. At parang tinakpan pa ang ginawa nitong amo ni Nanay Vergara. Kaya ngayon hindi makapaniwala at ayaw maniwala nitong si Tolentino na ito daw ang sinasabi ni Nanay Vergara ay sinungaling. Kung makikita natin mga ka-people, itong mukha ni Nanay na halos hindi na makakita. Napakakawawa talagang tingnan. Kaya tama lang ang ginawa ng ating mga investigador yan sa Senado ngayon. Talagang himas-rihas itong barangay chairman at saka yung amo itong si Nanay Vergara dahil sa kanyang sinapit ngayon. Ito namang ating chairman na parang hindi nag-duty sa kanya, hindi tinupad o hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin. Kaya nangyari tuloy ito sa ating biktima na si Nanay Vergara. Siyempre kung bago ka pa lang dito sa aking channel, dito ay napadpad, huwag kalimutang i-subscribe, like and share ang ating Kapitan Ed at panoorin natin ang video ito ng buong buo. To ensure that pertinent provisions of the law are complied with. Ang problema, pagbago yung batas, ay gagawa kaagad tayo ng implementing rules. Pero pag lumipas ang mahabang panahon, ay nagkalimutan na. Kaya nangyari ito. So meron akong datos dito based on 2020 DOLE and PSA report. 1.4 million Filipinos are working as kasambahays. Dami. 4% as child domestic workers, 2.5% with employment contracts, 83% not covered by social security benefit, some 36% domestic live-in workers, etc. etc. Ang tanong ko po sa DOLE, meron po ba tayong datos dito na ilan na yung na-abuse? Nag-Senate hearing tayo. Baka naman yung ibang walang Senate hearing, hindi natin alam yung record. Sir, ang meron po kaming data, yung mga request for assistance po na pumupunta sa DOLE pagdating sa unpaid wages. Pagdating sa? Unpaid wages. Pero yung sinaktan? Sir, ano po, wala po kaming data na ganun. So malaki ang posibilidad na kahit nasaktan na hindi nare-report.
Natakot na siguro kaya Malamang po, nag-report. sir. Ang 80% na nasasaktan, hindi na verbal abuse o kung ano man, hindi na nare-report. unless, sir, meron data ang sa mga women's desk natin sana, sir. Hindi nga, gaya nito, hindi na-report sa pulis eh. Hindi rin na-report sa DSWD, di ba? Si Kapitan naman, ang sinasabi kanina, umuwi na, sinundo. So wala tayong magiging datos nito. Kung wala tayong datos, paano natin mapapangalagaan yung karapatan ng mga kasambahay gaya ni Manang LB? Kung hindi ito nalantad sa media, wala nakakaalam nito. Di ba? Any suggestion coming from DOLE, DSWD on how we can strengthen the law and to prevent a repetition of incidents similar to this? The committee expects you to submit your position papers. Can you do that? Yes, Mr. Chair. Commission on Human Rights, can you also help this committee? Kasi kung walang nagre-report, hindi ho natin alam itong nangyaring ito. Baka habang nag-uusap tayo ngayon, nanananghalian yung iba, nakapagluto na yung ibang kasambahay, marami pa akong sinasaktan. Hindi lang sa Mindoro, kung saan man lugar saan man dako ng Pilipinas, hindi natin alam. Magugulat na lang tayo, may nangyari. Sayang naman yung ating ginagawa. Ngayong umagang ito, nagsimula kami ng pagdinig. Nagsimula ako sa Bilibid Prison. Yung tumakas na preso. Nandun ako sa maximum security kanina. So kung hindi rin na-report yun, wala rin tayong alam na may mga lumalabas palang preso. Di ba? Ang daming problema. Mabuti na lang, meron tayong good news kaninang umaga, alas 9:07 ng umaga. Siguro malalaman nyo bukas sa makalawa sa TV yon kung ano nangyari ng alas 9:07 ng umaga kanina. General Noble. Sir, meron kaming statistics about that, sir. We have a Galit? sa ano namin, sir, sa di ba computerized na po kami, sir. Mabuti pa ho ang pulis, merong ano. Kung totoo yun ang PNP, merong record ng domestic abuse. Yes, sir. Na-generate po namin ito, sir, nung ano. How come the DOLE does not have data? Patuloy ko lang, General. Since 2016, may data na po kami, sir. Violation of Domestic Workers Act, RA 10361 by year. So, noong 2016 po, sir, may 7 na nasa record. 6 sa NCRPO, isa sa Central Visayas, sa Region 7. 2017, siyam, isa sa Central Luzon, Region 10, 2, 6 na naman sa NCR. 2018, 3, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2019, 5, isa sa Bicol, isa sa Region 7, isa sa Region 10, 2 sa NCR. 2020, isa sa Region 1, isa sa Region 6, isa sa Region 7, 13 sa NCR, 16, sir, lahat. He provided a copy of that report. Yes, sir. I-submit Committee ko will po ito, sir. appreciate the submission of said report. So 2021, sir, 2, 2023, 2. Total 44, sir. 31 NCR, 5 sa Region 10, 4 sa Region 7, isa sa Region 6, 5, 3 at 1. So ito po yung sir, data namin. And meron Committee Secretary, can you Ibigay ko na po, sir. retrieve a copy of that to form part of the records of these Yes, sir. proceedings? Ibigay ko na po sa directed. kanila, sir. Salamat, General. Yes, sir. Bakit walang kopya, walang report ang Department of Labor and Employment? Do you rely on the PNP's report? Sir, kasi po, sir, ang talaga pong, based on the law, sir, ang sa amin po ay disposition ng mga Circular. Babasa ko lang na si 15-05. Hindi na ba valid ito? Sir, pagpatating, sir, sa money claims, sir. The DSWD, through the municipal soil. Nabasa ko na kanina, while the DOLE oversees, etc., etc. So, hindi ba kayo nagmi-meeting ng ganito? Not recent, sir, pagdating Wala po na. sa rescue and rehab po, sir. Kasi baka may mga nangyayari pang iba. Kasi ang nakikita ko, nakatuon yung pansin natin doon lamang sa nakadeploy abroad. So, Department of Migrant Workers yun. Ngayon, yung DOLE dito sa domestic, dapat tumulong din kayo. So, Sige po, sir. can the DOLE
secure likewise a copy of that report para ma-update yun siguro yung sa inyo? Sige po, sir. Kasi kung wala na kayo, sino ang in charge doon na undersecretary? Sa DOLE, sir. Oho. Sir, kami, sir, yung Bureau of Workers with Special Concerns, kami po yung naatasan na mag-monitor ng batas kasambahay. I will call the Secretary of Labor. Sabihin ko, nagkalimutan na itong joint circular. Sabihin ko na ganon. I will quote you. Sir, we will, we commit, sir, to convene and strengthen Siguro the submit interagency mechanism po. a memorandum for the Secretary of Labor recommending that we reactivate blah 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 the joint Sige. interagency committee to address and prevent situations such as this from happening again. Yes po, sir. Diba? Trabaho natin yun eh. Apo, thank you very much. Sir, a suggestion, sir. Yes, General Nob. Siguro, sir, pwedeng, sa circular, sir, kung pwedeng i-update yan, sir. Anyway, this is already, yung hearing naman, sir, ay in aid of all legislation. Baka, sir, pwedeng isama na yung PNP dyan. Kasi kami, sir, mayroon kaming na-generate na data buong Pilipinas. So, we have the data, sir. Sana kung may joint, sir. Kasama po, sir. Kasama ang, I mentioned the Philippine National Police. Ito, Joint Memorandum Circular was signed by the Department of Labor, Department of Social Welfare, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, and the National Bureau of Investigation. Yun, sir. Kasama po kayo. Siguro, i-update ito na mag-meeting regularly and to submit reports. Sayang yung data ng PNP eh. Magagamit niyo po yan eh. And siguro kung meron tong updating, I would suggest that we include the Commission on Human Rights. Yes, sir. Tama rin. Di ba? Pag sinama mo yung Commission on Human Rights, eksakto na yon. Buong-buo na yon. Sa amin, sir, may case status pa, sir, dito. Ay, mas magaling ang pulis. Gusto nyo, kayo na ang DOLE. Out of the 44, sir, 21 were amicably settled. DOLE at saka social welfare. Magaling to si General Nobla. Ilang buwan ka na sa pwesto mo, sir? 2 buwan. 2 buwan lang, may report na. Di ba? So I think we will wait for the... you're raising your hand, Doktora? Anything else pressing for the medical group? Meron bang merong bukod doon sa katarata, sa retina? Meron po ba tayong dapat bantayan pa? Hindi ako doktor eh. Wala na po, okay na po. Wala na. Sa puso, sa lahat ng Na-examine naman po siya. Siguro ang suggestion ko naman, yung report nyo, bigyan nyo rin si DSWD. Kasi gumagawa sila ng trauma debriefing report din siguro. Apa. Kailanganin nila yon. I think marami na ho tayo na talakay ngayon. Magkakaroon pa tayo ng sunod na pagpupulong. Gusto natin makaharap yung employer, Ruiz family. Siguro susunod na linggo will be issuing a subpoena. Nagpapasalamat po tayo sa mga dumalo ngayon. Yun mga kaibigan, magkakaroon pa ng next hearing guys, next week. Yan pong kaabang-abang mga kaibigan dahil kailangan ng humarap yung mga amo po ni Nanay LB guys. So doon talaga magkakaalaman na. Kailangan nilang humarap kasi pag hindi po sila nagpakita guys, talagang mawawaran sila niyan, sigurado. Or masasabpina, no? Sabpina muna pala. Sabpina muna, no? Masasabpina sila niyan. Pag nasabpina sila, guys, yun. Talagang mapipilitan po silang dumalo, no? At lumantad po sa Senado. Kasi, kaya po ayaw nilang magpakita, guys. Kasi guilty sila eh. Kasi kung wala naman silang tinatago, dapat nagpakita na kagad sila sa unang hearing pa lang. Di ba? Pero hindi po sila nagpakita eh. Ibig sabihin, meron silang tinatago. Meron silang kasalanan. Alright? So, magbabasa na po tayo ng mga comment at mga tanong, mga kaibigan. Pwede na kayo mag-comment at pwede na kayong magtanong para babasahin po natin, mga kaibigan. Okay, Jubisarte, huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Sabi ni Tatay Digong, no? Huwag mong subukan. Useless silang tanan. Bulag na si LB, sad to say. Dawat na sweldo. But not doing their job. Sige, tumatanggap lang ng sahod, hindi naman ginagawang trabaho. And to all your viewers, sabi po ni Marianne Alsbrooks,
Hello, Foodinet. Happy blessed Sunday, and to all your viewers, have a great day. Greetings from Alabama, USA. Yung mga taga-Alabama, kumusta na kayo dyan? Apolonio Parian. Sa mga oras na ito, mahirap na paniwalaan ang mga pulis. Siguro sa 100 na pulis, 10 lang ang buti. Oh, grabe. Illegal detention, no bail yun. Naku, whole Ruiz family, mga accomplice din. O, pati mga anak, kasama din eh. Sir Foodinet, baka mga anak niya ang kumuha ng pera tapos bintang sa kasambahay. Oo, pwede mangyari yan, Liche, no? California girl, idol, sinungaling ang amo ng yung kung man siya ng 12K, dapat i-report niya sa police. Parang may record or paalisin niya sa bahay. Yes! Pero hindi niya pinaalis sa bahay, sinasaktan pa niya. Dito naman ang mga amo, tignan mo ang mukha ng mga babaeng kapal ng ang bilis magsalita, talagang napaka marunong, kapal talaga. Galit na po ako. Ayan, si Apolonio Parian. Relax na po tayo ha. Kinuha ng mga anak ang pera. Ganyan ang mga Duterte, may malasakit sa mahal ating bayan. Yes, I agree, Teresita Lim. May foul sa tingin ko ang statement ni Ate LV. May foul sa tingin ko ang statement ni Ate LV. Manuel Tabiher. Kaya lang ang nagkakape, kaya lahat na nagkakape ngayon, tignan nyo at Leonida Pakinggan, huwag na tayo magkape. Huwag na kayo magkape ha, mabubulag kayo. Oy, joke lang yun ha. Gina Gutierrez, kawawa si Miss LV. Oo, kawawa si Miss LV, no? Kawawa po ang kanyang sinapit, guys, no? Good day, sir. Sana po makasuhan ang lahat ng mga nagpabaya sa kanilang tungkulin, lalo na ang mga among malulupit. Rosie. Alam niyo, mga kaibigan, marami pa yan. Marami pa biktima dyan, guys. Hindi lang po talaga nila nalalaman yan. Kasi nga, yung iba ayaw lumantad eh. Takot lumabas. Yung iba naman, nabayaran na. Kaya tahimik na lang sila. Pero kung tutuusin, guys, marami po talagang biktima dyan, mga kaibigan. No? Hindi lang po si LV yan. Kaya kailangan may masampulan, may makulong, may maparusahan. Kasi kung hindi nila ikukulong yan o hindi nila paparusahan yung pamilya na yan, naku, may gagaya na naman yan. Di ba? Kasi hindi natin alam, guys, sa mga probinsya katulad ng Mindoro na meron talagang nangyayaring ganyan. Sabi nga ni di ba? Sabi nga ni Senator